Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Javier Santos, isang 45 taong gulang na doktor, at ngayon ay susuriin natin ang napakahalagang paksa. Paano pangalagaan ang bato sa pagtanda at ang di inaasahang kapangyarihan ng ube? Mahal kong mga kaibigan, naitanong na ba ninyo sa inyong sarili kung bakit habang tumatanda tayo ay mas madalas tayong napapagod kahit wala namang mabigat na ginagawa? Bakit paglalakad lang ng kaunti ay tila ba agad tayong nanghihina at pakiramdam natin ay mabigat ang ating mga paa? Bakit gabi-gabi ay kailangan nating bumangon ng 2 o 3 beses upang umihi? Ang madalas na pag-ihi, kasama ang pamamaga ng mata, mabigat na ulo, at panghihina ng katawan pagkagising, o ang pagkabahala dahil sa maliit na bula sa ihi na mahabang nananatili sa kubeta na nagpapaisip sa inyo kung may problema na ba ang inyong bato. Maraming tao na lampas 60 taong gulang ang nag-iisip na ang mga sintomas na ito ay normal lamang sa pagtanda. Ngunit hindi po ito ganoon. Ang mga ito ay malinaw na senyales na ang inyong bato ay humihina, labis na nagtatrabaho, at nagsisikap sa lain ng dugo habang ang kapasidad nito ay unti-unting bumababa bawat araw. At kung hindi natin ito aalagaan ng tama, ang kidney failure ay maaaring umusad ng palihim mula sa banayad hanggang sa malubhang antas sa loob lamang ng ilang taon nang hindi natin nalalaman. Ngunit ang kakaiba ay sa kalikasan, mayroong isang uri ng lilang ugat na napakapamilyar. Halos bawat tahanan sa Pilipinas ay nakakain na nito. Ngunit kakaunti lamang ang nakakaunawa na ito pala ang isa sa pinakamabisang sangkap upang palakasin ang bato, patibayin ang mga tubulin ng bato, palakasin ang vital energy trangduhong, bawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi, at pigilan ang paglala ng kidney failure. Ito ay walang iba kundi ang ube. Sa pandinig, tila simple. Ngunit ang ube ay hindi katulad ng mga ordinaryong ugat. Naglalaman ito ng isang natatanging grupo ng mga aktibong compound na may kakayahang magpakain sa mga selula ng bato, bawasan ang pagkawala ng protina sa ihi, pagbutihin ang kapasidad ng pagsala, at panatilihing mas matatag ang bato sa mga matatanda. Maraming kaso ng stage 1 at 2 kidney failure ang nakaranas ng pagbaba ng creatinine, malaking pagbaba ng pag-ihi sa gabi, mas malinaw na pag-iisip, at mas kaunting pagkapagod matapos malaman kung paano gamitin ang ube ng tama. At higit sa lahat, ang epekto ng ube ay lubhang lumalakas kapag ito ay pinagsama sa tamang oras at tamang paraan ng paghahanda, lalo na kapag ginagamit ito bilang isang nutritive supplement sa halip na basta kainin lamang. Pagkatapos ng introduksyong ito, ibabahagi ko sa inyo kung bakit ang mga taong may kidney failure ay angkop sa ube, paano ito nakakaapekto sa bato, kailan dapat gamitin at kailan hindi dapat gamitin, at ang tamang paraan ng paggamit upang pigilan ang paglala ng kidney failure, tulungan ang mga matatanda na mas malalim ang tulog, bawasan ang pag-ihi sa gabi, at panatilihing matatag ang bato sa mahabang panahon. Manatili kayo sa akin dahil ang ibabahagi ko ay maaaring ang mahalagang susi upang ang inyong bato ay natural na makarecover, ligtas, at hindi magastos. Simulan na natin. Mahal kong mga kaibigan, bago ko ipaliwanag kung bakit napakabuti ng ube para sa mga taong may kidney failure, nais kong balikan natin ang isang napakahalagang bagay. Bakit mabilis na lumalala ang kidney failure pagkatapos ng edad 55? Maraming tao ang nag-iisip na ito ay dahil sa edad, dahil humihina ang katawan. Ngunit sa likod ng mga sintomas na iyon ay isang buong sistema na bumabagal bawat araw. Ipapakita ko sa inyo ng dahan-dahan at malinaw upang madali ninyong maintindihan. Alam nyo ba, pagkatapos ng edad 55, ang kakayahan ng bato na magsala ay bumababa ng 20 hanggang 40%. Ang ating mga bato ay nagtatrabaho ng ilang dekada. Bawat araw ay nagsasala ng daan-daang litro ng dugo. Ngunit habang tumatanda, mas madali itong napapagod tulad ng isang bomba ng tubig na matagal nang ginagamit. Kapag bumaba ang kakayahan ng pagsala, agad na magpapadala ng senyales ang katawan. Nakaranas na ba kayo ng pagkagising sa umaga na may mabigat na ulo, pagkapagod, bahagyang pamamaga ng mukha, bahagyang pamamaga ng paa, at mas madalas na pag-ihi sa gabi? Ang maliliit na senyales na iyon ay ang sinasabi ng inyong bato na labis na itong nagtatrabaho. Hindi lamang iyan, mahal kong mga kaibigan. Habang tumatanda, ang daloy ng dugo sa bato ay humihina din ng malaki. Ang mga daluyan ng dugo sa loob ng ating katawan ay tumitigas. Ang sirkulasyon ng dugo ay bumabagal, lalo na ang daloy ng dugo patungo sa bato at sa lumbar area. Kapag kulang ang dugo sa bato, kulang sa enerhiya upang magsala,
ang creatinine ay unti-unting tataas sa paglipas ng panahon. Sa oras na iyon, malinaw ninyong mararamdaman na mas napapagod kayo sa hapon, madaling mahilo kapag tumayo at mas mabigat ang paglalakad. Ang maliliit na bagay na ito ay ang ugat ng maraming malalaking problema. Ang isa pang madalas na sanhi na kakaunti ang nagpapansin ay ang mainit at puro na ihi. Maraming umiiwas uminom ng tubig dahil takot silang umihi sa gabi. Ngunit habang mas nagtitipid sa tubig, mas nagiging puro, mas madilim ang ihi, at mas mabigat ang trabaho ng bato. Ang mauhog na lamad ng urinary tract ay nagiging mainit at tuyo na nagiging sanhi ng madalas, masakit at paunti-unting pag-ihi, lalo na sa hating gabi. Kapag bahagyang mainit lamang ang urinary tract, ang pantog ay patuloy na nagpapadala ng senyales na kailangan umihi na nagiging sanhi ng putol-putol na pagtulog. Hindi pa iyan ang lahat, mahal kong mga kaibigan. May isa pang napakahalagang ugat, ang mahinang pagtatapon ng lason ng atay at bituka. Habang tumatanda, madaling humina ang atay, madaling mabusog ang bituka, at mahirap matunaw ang pagkain. Ang mga lason mula sa atay at bituka ay hindi na ilalabas sa labas, kundi bumabalik sa dugo. At ano ang mangyayari? Kailangan muling salain ng bato ang lahat ng mga lason na iyon. Ang bato na dati nang mahina, ngayon ay kailangan pang magtrabaho ng doble, kaya paano hindi ito mabilis na hihina? At sa wakas, isang tahimik ngunit napakahalagang bagay, ang overactive sympathetic nervous system. Naranasan na ba ninyong humiga sa gabi at makaramdam ng bahagyang pagbilis ng puso, mas mabilis na tibok ng puso kaysa normal o madaling magulat? Iyan ang sympathetic nervous system na labis na nagtatrabaho. Kapag stress ang nervous system, mas lalong nagpapadala ng senyales na kailangan umihi ang pantog. Madalas kayong nagigising, hindi malalim ang tulog, at kung hindi malalim ang tulog, hindi makakarecover ang bato sa gabi. Araw-araw, ang kondisyong ito ay nagiging sanhi ng mas mabilis na paglala ng kidney failure nang hindi natin nalalaman. Dahan-dahan ko itong sinabi upang makita ninyo na ang kidney failure ay hindi lamang limitado sa bato. Ito ay ang pagsasama-sama ng maraming salik, mainit na urinary tract, mahinang sirkulasyon, mabagal na pagtatapon ng lason ng atay at bituka, stress na nervous system, at putol-putol na pagtulog. Ang katawan ay humihina hindi dahil sa isang dahilan, kundi dahil ang isang buong sistema ay sabay-sabay na bumababa ang lakas. Kaya ano ang papel ng ube dito? Ang ube ay hindi isang uri ng ugat na mabilis na nagpapabuti sa kalusugan, kundi isang ugat na nagpapalusog sa bato ng paunti-unti, unti-unting nagpapalakas. Pinapatibay nito ang mga tubuli ng bato, binabawasan ang pagkawala ng protina, tumutulong na mas maging regular ang daloy ng dugo sa bato, nagpapakalma sa digestive tract, at lalo na, tumutulong na mag-relax ang katawan upang mas malalim ang tulog. Ito ay direktang umaapekto sa mga ugat na nagpapahina sa bato bawat araw, at dahil direktang umaapekto ito sa ugat, ang ube ay napakaangkop para sa mga taong may stage 1 at 2 kidney failure, mga taong gustong panatilihing matatag ang function ng bato, at pigilan ang paglala ng kidney failure. Ngayon mismo, ibabahagi ko sa inyo ang 5 pinakamabisang benepisyo ng ube para sa mga taong may kidney failure. At agad ninyong mauunawaan kung bakit napakahalaga ng pamilyar na ugat na ito. Magpatuloy tayo. Mahal kong mga kaibigan, ang una at pinakasimpleng paraan para sa mga taong may kidney failure na gamitin ang ube ng epektibo ay ang pinasingaw na ube na may kaunting purong pulot-pukyutan. Ito ang paraan na tinatawag ng maraming traditional Filipino healers na pagkain para sa kalusugan. Ibig sabihin, ginagamit ang ube bilang isang pagkain na parehong pagkain at gamot. Hindi masyadong malakas, ngunit unti-unting gumagapang at napakaligtas para sa mga matatanda. Una, pumili ng sariwang ube na puti ang laman, matigas, hindi maitim, at hindi masyadong madulas. Ang sariwang ube kapag pinasingaw ay mapapanatili ang lahat ng sustansya, lalo na ang grupo ng mga sangkap na tumutulong na patibayin ang mga tubule ng bato at mapanatili ang renal energy. Matapos hugasan ng malinis, balatan ang manipis na balat at hiwain ng makapal, mga 1 hanggang 2 pulgada ang kapal. Huwag hiwain ng masyadong manipis. Kapag pinasingaw, madali itong magiging malambot at mawawalan ng natural na pagkalambot na napakabuti para sa digestive tract ng mga matatanda. Matapos hiwain, ilagay sa steamer at singawin ng mga 10 hanggang 15 minuto hanggang maluto ang ube. Kapag kaluluto pa lang ng ube,
makikita ninyong bahagya itong malambot, may sariwang amoy at natural na matamis ang lasa. Sa puntong ito, salukin ito sa mangkok, hayaang lumamig ng kaunti at lagyan ng isang maliit na kutsarang purong pulot-pukyutan. Isang maliit na kutsara lang dahil ang mainit na pulot-pukyutan ay hindi para sa tamis kundi upang pakalmahin ang nervous system, suportahan ang pagtulog, painitin ang tiyan at tulungan ang ube na magkaroon ng maximum na benepisyo sa bato. Maaari ninyong kainin ang pagkain na ito sa umaga o sa hapon, mas mabuti bago mag-6 ng gabi upang hindi maging sanhi ng pagkalula at hindi magdulot ng pag-ihi sa gabi. Kumain ng dahan-dahan, nguyain ng mabuti upang ang ube ay maghalo sa pulot-pukyutan sa bibig. Kapag ninunguya ng mabuti, mas maraming sangkap sa ube ang mailalabas, dahan-dahang bababa sa tiyan at bituka, hindi magdudulot ng pagtaas ng init at hindi rin magpapabigat sa tiyan tulad ng ibang mga pagkain na pampalusog. Kaya bakit angkop ang paraang ito para sa mga taong may kidney failure? Dahil kapag pinasingaw, napapanatili ng ube ang magandang starch na tumutulong na patibayin ang spleen at stomach. Kapag malakas ang spleen at stomach, mas madaling matunaw ang pagkain, mas malambot ang bituka, mas mahusay ang pagtatapon ng lason ng atay, at hindi na kailangan pang salain ng bato ang labis na lason mula sa bituka. Bukod pa rito, ang pinasingaw na ube ay tumutulong na patibayin ang mga tubulin ng bato, bawasan ang pagkawala ng protina, bawasan ang bula sa ihi, at tulungan ang bato na mapanatili ang vital energy na kulang dito. Ang hindi alam ng marami ay ang pinasingaw na ube ay nakakatulong din na bawasan ang lamig sa ibabang bahagi ng tiyan na nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi sa gabi. Kapag ang bituka, bato at pantog ay natural na pinainit ng ube at pulot-pukyutan, mas kaunting pagkontra ang pantog, mas malalim ang inyong tulog at mas kaunti ang paggising dahil sa pag-ihi. Maaari ninyong gamitin ang paraang ito ng 3 hanggang 4 na beses bawat linggo, hindi kailangang kumain ng marami, 3 hanggang 4 na hiwa lang bawat pagkakataon. Ang mahalaga ay hindi ang dami ng kinakain ng isang beses kundi ang regular at kaunting pagkain upang natural na masipsip ng katawan. Maraming tao matapos ang 7 hanggang 10 araw na regular na pagkain ng pinasingaw na ube ay nakakita ng pagbaba ng bula sa ihi, pagbaba ng pag-ihi sa gabi, mas magaan ang ulo pagkagising, mas masarap ang pagkain, at mas kaunting pagkapagod. Ang paraang ito ay angkop din para sa mga matatanda na may banayad na constipation, mahina ang gana o madalas na nagiging bloated. Dahil ang ube ay tumutulong na maging mas malambot ang paggana ng bituka, mas malambot ang dumi, at hindi nagiging sanhi ng iritasyon sa ibabang bahagi ng tiyan tulad ng ibang mga ugat na may mataas na fiber. Mahal kong mga kaibigan, bago ako magpatuloy sa ikalawang paraan ng paghahanda, nais kong tanungin kayo ng isang maliit ngunit napakahalagang tanong upang malaman kung kasama pa rin kayo sa aking pagbabahagi. Sa 3 sangkap na nabanggit ko sa unang paraan, sariwang ube, mainit na pulot-pukyutan, at pinasingaw na ube, alin na sa mga ito ang nagamit na ninyo? Kung nakakain na kayo ng pinasingaw na ube, mag-comment ng 1. Kung nakagamit na kayo ng mainit na pulot-pukyutan sa gabi, mag-iwan ng 2. At kung nagamit na ninyo ang pareho, ibig sabihin, ube at pulot-pukyutan, ipaalam sa akin sa pamamagitan ng 3. Isang numero lang ang kailangan ninyo. Binabasa ko ang bawat komento ninyo, at ang mga komentong iyon ang tumutulong sa akin na malaman kung anong nilalaman ang gusto ninyo, kung ano ang interes ninyo, at aayusin ko ito upang mas angkop sa kalusugan ng mga matatanda. Sige, mag-comment na kayo. At ngayon, magpapatuloy tayo sa ikalawang paraan ng paghahanda, isang paraan na napakaangkop para sa sinumang may kidney failure, mahina ang gana, madalas na bloated, at pagod sa hapon. Magpatuloy tayo. Mahal kong mga kaibigan, ang ikalawang paraan na nais kong ituro sa inyo ay ang lugaw na ube na niluto kasama ang lotus seeds. Ito ay isang uri ng lugaw na ginagamit pa rin ng maraming matatanda sa Pilipinas noon upang pampalusog pagkatapos ng sakit, upang panatilihing mainit ang katawan, at para sa ginhawa ng tiyan at isip. Ang kakaiba ay ang lugaw na ito ay lubhang angkop para sa mga taong may kidney failure, lalo na sa mga mahina ang gana, bloated o pagod sa hapon. Bakit napakahalaga ng lugaw na ito? Dahil sa katawan ng mga matatanda, ang mahinang spleen at stomach ay isa sa mga sanhi na nagiging sanhi ng pagbalik ng lason mula sa bituka patungo sa dugo at pinipilit ang bato na salain ito muli. Kapag mahina ang gana, madaling magkaroon ng stasis sa bituka, madaling maipon ang lason. Dahil dito,
Ang bato ay nagdadala ng karagdagang trabaho na hindi naman talaga sa kanya. Kaya naman, ang pagpapalakas ng spleen at stomach at pagpapagana ng bituka ng maayos ay isa sa mga mahalagang susi sa malusog na bato. Upang lutuin ang lugaw na ito, kailangan ninyong maghanda ng isang dakot ng masarap na bigas, 3 hanggang 4 na hiwa ng sariwang ube na nabalatan na at nahiwa ng manipis, at 6 hanggang 8 sariwang lotus seeds o pinatuyong lotus seeds na nababad na upang lumambot. Kapag pinagsama ang ube at lotus seeds, ang dalawang ito ay nagtutulungan ng napakabuti. Ang ube ay nagpapakain sa vital energy ng bato at nagpapalakas ng essence, habang ang lotus seeds ay nagpapakalma sa nervous system at nagbibigay ng banayad na sedation na tumutulong sa inyo na mas madaling makatulog at mas malalim ang tulog. Ilagay ang bigas, lotus seeds at ube sa kaldero, dagdagan ng sapat na tubig at pakuluan sa mahinang apoy. Kapag nagsimula ng lumambot ang lugaw, unti-unting matutunaw ang ube at hahalo sa lugaw, nalilikha ng isang makinis, malambot at napakadaling kainin na halo. Hindi na kailangan pang lagyan ng maraming pampalasa, kaunting pink salt o sea salt ay sapat na. Mas malinaw at mas madaling tunawin ang lugaw, mas mabuti para sa bato. Ang pinakamahalagang bagay sa lugaw na ito ay ang paraan ng inyong pagkain. Kainin ang lugaw habang mainit pa, kumain ng dahan-dahan, bawat kutsara ay nguyain ng mabuti at lunukin ng dahan-dahan. Ang lugaw na ube at lotus seeds kapag pumasok sa katawan ay magpapainit sa ibabang bahagi ng tiyan, magpapalambot sa bituka at tutulong sa atay na mas mahusay na magtapon ng lason. Kapag ang bituka at atay ay gumagana ng maayos, hindi na kailangan pang magsumikap ang bato. Dahil dito, pagkatapos lamang ng ilang araw ng pagkain ng lugaw na ito, maraming tao ang nakakaramdam ng mas magaan na tiyan, mas malalim na paghinga, mas malinaw at mas maliwanag na kulay ng ihi. Ang lugaw na ito ay lalo na angkop para sa mga madalas na nakakaranas ng pagkapagod sa hapon. Kapag mahina ang katawan, mababa ang enerhiya, ang pagkain ng isang malambot, mainit at madaling tunawin na lugaw ay tutulong sa katawan na makakuha muli ng enerhiya ng dahan-dahan. Ang lotus seeds ay nakakatulong din na patatagin ang nervous system, bawasan ang pagbilis ng puso at bawasan ang pakiramdam ng pag-aalala bago matulog. Dahil dito, mas madali kayong makakatulog, mas malalim ang tulog at mas kaunti ang paggising sa gabi. At alam nyo na, ang malalim na pagtulog ang pinakamabisang oras para makarecover ang bato. Maaari ninyong gamitin ang lugaw na ito ng 2 hanggang 3 beses bawat linggo. Hindi kailangan kumain ng masyadong marami, isang maliit na mangkok ay sapat na. Ang mahalaga ay hindi ang dami kundi ang pagiging regular. Bawat pagkain ay bawat pagkakataon na mapapakain ng inyong spleen at stomach, ang bato ay malalaya sa trabaho na dapat sana ay ginagawa ng atay at bituka. Maraming nagtanong sa akin, Dok, nakakapagpataas ba ito ng init? Nakakaapekto ba ito sa blood sugar? Sasagutin ko na ang ube at lotus seeds ay 2 uri ng ugat at buto na napakahinahon, napakaligtas, mainit ngunit hindi nakakapagpataas ng init at sariwa ngunit hindi nakakapagpababa ng init. Kung kakain kayo ng malabnaw, mainit na lugaw sa tamang temperatura, hindi kayo dapat mag-alala sa biglaang pagtaas ng blood sugar. Ito ay isang pagkaing pampalusog, hindi isang pagkain na pampabusog. Nakita nyo ba? Sa isang simpleng mangkok ng lugaw, natulungan natin ang atay, bituka, at bato na mas madali ang paghinga, mas malalim ang tulog, at mas magaan ang katawan. Ngayon mismo, ituturo ko sa inyo ang 3 paraan. Isang paraan na tumutulong sa katawan na maglabas ng lason ng maayos, bawasan ang pag-ihi sa gabi, at lubhang epektibo sa pagtaas ng function ng bato. Mahal kong mga kaibigan, bago ako magpatuloy sa 3 paraan ng paghahanda, nais kong tanungin kayo ng isang maliit na bagay upang malaman kung kasama pa rin kayo sa akin. Kung nakakain na kayo ng pinasingaw na ube tulad ng unang paraan, mag-comment ng 3. Kung nakakain na kayo ng lugaw na ube at lotus seeds sa 2 paraan, mag-iwan ng 4. At kung nasubukan na ninyo ang parehong paraan, mag-comment ng 5 para sa akin. Isang numero lang ang kailangan ninyo. Babasahin ko ang lahat at ibabatay ko sa mga komentong iyon ang pag-aayos ng nilalaman upang mas angkop sa kalusugan ng mga matatanda. Kaya, magpatuloy tayo sa 3 paraan ng paghahanda. Paraan 3. Pinatuyong ube na nilaga sa tubig. Kasama ang dates at luya, bawasan ang pag-ihi sa gabi, painitin ang pantog, palakasin ang renal chi. Mahal kong mga kaibigan, ang gusto kong ibahagi ngayon
ay ang pinatuyong ube na nilaga sa tubig kasama ang dates at isang hiwa ng sariwang luya. Ito ay isang paraan na lubos na pinahahalagahan ng maraming traditional Filipino healers, lalo na angkop para sa mga madalas na umiihi sa gabi, paunti-unting pag-ihi, malamig na ibabang bahagi ng tiyan, putol-putol na tulog o mahina ang renal qi. Hindi tulad ng sariwang ube, ang pinatuyong ube ay may mas malakas na kakayahang magpalakas ng essence at magpalakas ng renal qi. Kapag nilaga kasama ang dates at luya, ang epekto ay nagiging napaka-harmonious. Ang ube ay nagpapalusog, ang dates ay nagpapayaman sa dugo, ang luya ay nagpapainit at nagdadala ng qi sa bato. Lahat ay nagsasama-sama upang lumikha ng isang mainit, nakakapagpatahimik at napakaangkop na inumin para sa mga matatanda. Ang paggawa nito ay napakasimple lamang. Kumuha ng humigit kumulang 15 hanggang 20 gramo ng pinatuyong ube, banlawan sa malinis na tubig. Pagkatapos ay ilagay sa kaldero kasama ang 3 dates na tinanggalan ng buto at 1 o 2 hiwa ng sariwang luya. Lagyan ng humigit kumulang 600 hanggang 800 ml ng tubig. Pakuluan sa mahinang apoy sa loob ng 20 hanggang 25 minuto. Kapag ang pinaglagaan ay naging maputlang dilaw, bahagyang makapal, iyan ang oras na ang mga aktibong compound ay nahalo na sa tubig. Ang kagandahan ng paraang ito ay ang inumin ay hindi matamis, hindi mabigat ang amoy, ngunit may sariwa at napakadaling inumin na lasa kahit para sa mga takot sa pinaglagaan na gamot o sa amoy ng luya. Ang dates ay nagpapakalma sa inumin, ang luya ay dahan-dahang nagpapainit sa katawan, at ang ube ay nagbibigay ng bahagyang pagkapal na nagiging sanhi ng mas madaling pagdaloy ng inumin sa tiyan. Dapat uminom kayo ng mainit na inumin na ito, hatiin sa 2 beses sa isang araw, isang maliit na baso sa umaga at isang maliit na baso sa hapon bago mag 5 o 6 ng gabi. Iwasan ang pag-inom ng masyadong gabi dahil ang pinaglagaan ay mayroon pa ring banayad na epekto sa pag-ihi. Ang pag-inom ng masyadong gabi ay madaling maging sanhi ng paggising sa hating gabi. Kaya nasaan ang benepisyo ng paraang ito? Una, ang pinatuyong ube ay tumutulong na patatagin ang renal qi. Sa gayon ay binabawasan ang pag-ihi sa gabi, madalas na pag-ihi, at ang pakiramdam na kailangan pa ring umihi pagkatapos umihi. Ito ay isang kondisyon na madalas na nararanasan ng maraming matatanda kapag mahina ang bato o malamig ang pantog. Pangalawa, ang hiwa ng sariwang luya sa pinaglagaan ay tumutulong na painitin ang ibabang bahagi ng tiyan, painitin ang pantog at painitin ang bato. Kapag dahan-dahang pinainit, mas kaunting pagkontra ang pantog. Dahil dito, hindi na kayo magigising ng mga biglaang pag-ihi sa hating gabi. Pangatlo, ang dates ay tumutulong na magpakain sa dugo, magpakalma sa nervous system, suportahan ang mas madali at mas malalim na pagtulog. Subukan ninyo at makikita ninyo na sa loob lamang ng 3 hanggang 4 na oras ng tuloy-tuloy na malalim na tulog, nakaka-recover na ang bato ng isang malaking bahagi ng lakas nito. Isa pang bagay na gusto kong bigyang diin ay ang pinaglagaan ng ube, dates, at luya ay lubhang angkop para sa mga madalas na nakakaranas ng pagkapagod sa hapon. Mahina ang ibabang bahagi ng likod, malamig ang kamay at paa, putol-putol ang tulog, o matatanda na may bahagyang mataas na creatinine. Gamitin ninyo ito ng regular sa loob ng 7 hanggang 7 araw. Makikita ninyo ang pagbaba ng pag-ihi sa gabi, mainit na ibabang bahagi ng tiyan, mas malinaw na ihi, mas magaan na pakiramdam, at mas kalmado ang isip. Mahal kong mga kaibigan, bago ako magpatuloy sa susunod na bahagi, nais kong tanungin kayo ng isang maliit na tanong upang malaman kung kasama pa rin kayo sa akin. Kung nakainom na kayo ng pinaglagaan ng pinatuyong ube, mag-iwan ng 6. Kung nakagamit na kayo ng dates na niluto sa tubig, mag-comment ng 7. At kung pinagsama na ninyo ang ube at luya, mag-iwan ng 8 para sa akin. Isang maliit na numero lang. Ngunit makakatulong ito sa akin na maunawaan kung ano ang gusto ninyong pagtuunan ng pansin at aayusin ko ang nilalaman ng mas angkop sa mga susunod na bahagi. Mahal kong mga kaibigan, ang ika-4 na paraan na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang ube na nilaga sa buto ng manok. Ito ay isang pagkain na parehong masarap at pampalusog at lalo na angkop para sa mga may mahinang bato, banayad na kidney failure, labis na pagkapagod sa hapon, mahina ang gana o nawawala ng lakas pagkatapos ng mahabang araw. Ngunit huwag kayong mag-alala, hindi ito kasing komplikado ng tunog nito. Ang paggawa ay napakasimple, ngunit ang epekto ay napakalinaw pagkatapos lamang ng ilang beses na paggamit. Una,
Pumili ng kaunting buto ng manok, native chicken. Pinakamabuti ang buto ng dibdib o ang balangkas ng buto. Ang native chicken ay may natural na tamis, banayad na init. Kapag nilaga, lilikha ito ng sabaw na napakabuti para sa ki at dugo, hindi mamantika tulad ng buto ng baboy, kaya angkop ito para sa mga matatanda, lalo na sa mga may mahinang bato. Ang ube ay hiwain ng medyo makapal upang hindi masyadong madurog kapag nilaga. 3 hanggang 4 na hiwa ay sapat na para sa isang maliit na kaldero. Kapag nilaga, unti-unting matutunaw ang ube at hahalo sa tubig. Natutulong na patibayin ang spleen at stomach, magpapakalma sa bituka, bawasan ang lason na napupunta sa bato, at tutulong sa katawan na mas madaling masipsip ang mga sustansya. Ilagay ang buto ng manok sa kaldero, lagyan ng sapat na tubig, at pakuluan sa loob ng 30 hanggang 40 minuto upang mailabas ang lahat ng tamis. Pagkatapos, ilagay ang ube at ipagpatuloy ang pagpapakulo ng 10 hanggang 15 minuto. Kapag malambot na ang ube, ang pinaglagaan ay nagiging bahagyang milky white at may natural na pagkapal. Iyan ang oras na ang pagkain ay nasa pinakamabuting nutritive state. Isang simpleng pagkain lang, ngunit ang epekto ay nasa pag-apekto nito ng sabay-sabay sa 3 organ na madalas na humihina sa mga taong may kidney failure, spleen at stomach, renal key, at circulatory system. Una, ang ube na nilaga sa buto ng manok ay napakadaling tunawin. Kapag magaan ang digestive system, mas kaunting lason ang nalilikha sa bituka, mas mahusay ang pagtatapon ng lason ng atay, at hindi na kailangan pang salain ng bato ang labis na lason mula sa bituka. Ito ay isang bagay na madalas na nakakalimutan ng maraming matatanda pagkatapos ng edad 60. Pangalawa, ang ube na pinagsama sa sabaw ng buto ng manok ay napakabuti sa pagpapakain ng ki at dugo. Ang mga may mahinang bato ay madalas na kulang sa ki. Bahagyang mabilis ang tibok ng puso, madaling hingalin, at pagod sa hapon. Ang pagkain na ito ay natural na nagpapalusog sa ki, hindi nagpapainit, hindi nagdudulot ng pagkalula, at tumutulong na mas maging regular ang daloy ng dugo sa bato. Pangatlo, ang ube na nilaga sa buto ng manok ay tumutulong na painitin ang katawan mula sa loob, painitin ang ibabang bahagi ng tiyan, sa gayon ay binabawasan ang pag-ihi sa gabi dahil sa lamig, isang kondisyon na madalas na nararanasan ng maraming matatanda. Kapag pinainit ang pantog, mas kaunting pagkontra ito na tumutulong sa inyo na makatulog ng payapa at mas malalim. Maaari ninyong kainin ang pagkain na ito ng 2 hanggang 3 beses bawat linggo. Bawat pagkakataon ay isang maliit na mangkok, hindi kailangan ng masyadong marami, basta regular at nasa tamang oras. Pinakamabuti kung kakain kayo sa tanghali o maagang hapon upang masipsip ng mabuti ng katawan. Iwasan ang pagkain ng masyadong gabi upang hindi maapektuhan ang pagtulog. Maraming tao pagkatapos ng 5 hanggang 7 araw na pagkain ng pagkain na ito ang nagbahagi na mas malakas ang kanilang pakiramdam, wala ng pakiramdam ng pagkapagod sa hapon, mas mainit ang ibabang bahagi ng tiyan, mas kaunti ang pag-ihi sa gabi, at mas magaan ang pakiramdam pagkagising. Isang simpleng pagkain, madaling gawin, ngunit lubos na sumusuporta sa renal key. Isang uri ng pangangalaga mula sa ugat na matatag at hindi nakakapinsala. Mahal kong mga kaibigan, bago ako magpatuloy sa ika-5 paraan, nais kong tanungin kayo ng kaunti. Kung nakakain na kayo ng ube na niluto sa maalat na pagkain, mag-iwan ng 9. Kung nakapaglaga na kayo ng buto ng manok upang palusugin ang katawan, mag-comment ng 10. At kung pinagsama na ninyo ang ube at buto ng manok, mag-iwan ng 11 para sa akin. Isang numero lang ang kailangan ninyo. Mauunawaan ko na kasama pa rin kayo sa akin at interesado pa rin sa inyong kalusugan. Mahal kong mga kaibigan, ang ika-5 paraan na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay isang napakamodernong paraan, napakagaan sa tiyan, at lalo na angkop para sa mga mahina ang gana, pagod sa umaga, madaling mawalan ng enerhiya, o mahina ang panunaw. Ito ay ang ube smoothie na hinalo sa hinog na saging at kaunting gatas na gawa sa buto. Maraming nakarinig ng smoothie at agad na iniisip na malamig ang pagkain na ito. Madaling maging bloated at hindi angkop para sa mga matatanda. Ngunit hindi po ito ganoon. Kung gagamitin natin ang sariwang ube na pinasingaw, pinagsama sa mainit na saging, pagkatapos ay hinalo sa bahagyang mainit na gatas na gawa sa buto, ang smoothie na ito ay magiging isang uri ng malambot, mainit, madaling tunawin, at napakabuti na pagkain para sa renal key. Upang gawin ito, kailangan ninyo lamang ng isang maliit na piraso ng ube na pinasingaw na, isang hinog na saging na malambot,
at humigit kumulang 150 ml ng gatas na gawa sa buto tulad ng gatas ng cashew, soy milk o almond milk. Pakitandaan na huwag gumamit ng sweetened condensed milk o puting asukal dahil magpapainit ito sa katawan at magpapahirap sa bato. Ilagay ang pinasingaw na ube sa blender, ilagay ang hinog na saging. Dagdagan ng bahagyang mainit na gatas na gawa sa buto, huwag masyadong mainit upang maiwasan ang pagkawala ng sustansya. Pagkatapos ay i-blend hanggang maging makinis. Kapag ibinuo sa baso, makikita ninyo ang isang napakakinis na halo, may sariwang amoy, may amoy ng saging, bahagyang creamy mula sa gatas na gawa sa buto at ang nati na lasa ng ube. Ano ang pinakamagandang punto ng smoothie na ito? Una, ang ube ay tumutulong na patatagin ang renal chi. Pinapatibay ang sistema ng pagpapanatili ng tubig at chi ng katawan. Dahil dito, ang mga madalas na umiihi sa gabi, madaling gustong umihi o madalas na umiihi nang paunti-unti ay makakakita ng unti-unting pagbuti kapag regular na ginagamit. Pangalawa, ang hinog na saging ay masustansya ngunit napakahinahon, nagbibigay ng natural na potassium sa sapat na antas na tumutulong na bawasan ang pananakit ng binti, mas maging matatag ang tibok ng puso, ngunit hindi nagdudulot ng labis tulad ng hilaw na saging o masyadong malaking saging. Ang saging ay nagpapakalma din sa bituka, na tumutulong na bawasan ang bloating, isang kondisyon na madalas na nararanasan ng mga may banayad na kidney failure. Pangatlo, ang gatas na gawa sa buto ay nagbibigay ng malinis na enerhiya, hindi nagpapabigat sa tiyan, hindi nagpapataas ng bad cholesterol at lumilikha ng pakiramdam ng banayad na pagkabusog na tumatagal. Ang mga may mahinang bato ay madalas na mabilis na napapagod dahil sa kakulangan ng basic energy sa katawan. Ang smoothie na ito ay tumutulong sa inyo na mapanatili ang pagiging alerto nang hindi nagbibigay ng pressure sa bato. Dapat inumin ang smoothie na ito sa umaga o sa hapon. Inumin ng dahan-dahan habang mainit-init. Bawat maliit na higop, malilinaw ninyong mararamdaman na umiinit ang ibabang bahagi ng tiyan, lumalambot ang bituka, mas madali ang paghinga. Maraming matatanda pagkatapos ng 5 hanggang 7 araw na paggamit ng ube, saging, at gatas na gawa sa buto na smoothie ang nagbahagi na mas kaunti ang kanilang pagkapagod sa umaga, mas kaunti ang pag-ihi sa gabi, mainit ang ibabang bahagi ng tiyan, mas malalim ang tulog dahil sa pagiging kalmado ng digestive system. Lalo na, ang pagkain na ito ay napakaangkop para sa mga nahihirapang ngumunguya, lumunok o sa mga nanghihina, nawawalan ng lakas at mahina ang gana. Ito ay isang uri ng pangangalaga na paunti-unti, hindi nagbibigla sa katawan ngunit nagpapalusog ng matatag. Subukan lang ninyo ng regular sa loob ng 7 araw at makikita ninyo ang malinaw na pagkakaiba sa inyong katawan. Ngayon mismo, magpapatuloy ako sa ika-6 na paraan, ang huli ngunit napaka-epektibong paraan upang painitin ang bato, palusugin ang ki at dugo, at bawasan ang pananakit sa ibabang bahagi ng likod. Magpatuloy tayo. Mahal kong mga kaibigan, bago ako magpatuloy sa huling paraan, nais kong tanungin kayo ng kaunti. Kung nakainom na kayo ng smoothie na gawa sa ugat o buto, mag-comment ng 12. Kung nakagamit na kayo ng ube sa matamis na pagkain, mag-iwan ng 13. At kung naihalo na ninyo ang ube o saging sa gatas na gawa sa buto, mag-comment ng 14 para sa akin. Isang maliit na numero lang, ngunit ibabatay ko doon upang malaman kung anong nilalaman ang gusto ninyong pagtuunan ko ng pansin sa mga susunod na bahagi. Mahal kong mga kaibigan, upang mas maunawaan ninyo kung bakit ang ube ay itinuturing na isa sa mga likas na regalo para sa mga taong may mahinang bato, banayad na kidney failure, o matagal ng madalas na pag-ihi sa gabi, nais kong ibahagi ang isang napakahalagang pag-uusap sa pagitan ko at ni Dr. Javier Santos, isang dalubhasa na may mahigit 20 taong karanasan sa Departamento ng Geriatrics ng Central Institute of Traditional Filipino Medicine. Si Dr. Santos ay araw-araw na nakikipag-ugnayan sa mga pasyenteng may talamak na sakit sa bato, mga madalas na umiihi sa gabi, mahina ang tulog, matagal ng pagkapagod, at higit sa lahat, nauunawaan niya kung bakit maraming matatanda na may banayad na kidney failure ay mabilis na humihina. Sa aming pag-uusap, may sinabi si Dr. Santos na hinding-hindi ko malilimutan. Ang mahinang bato ay hindi lamang nagpapahina sa bato, kundi nagpapahina rin sa ki, sa dugo, sa tulog at sa sigla ng isang tao. Ang pahayag na ito, na tila simple, ay tumama sa puso ng sakit na ito.
Ipinaliwanag ni Dr. Santos na kapag mahina ang bato, ang buong mekanismo ng paggana ng katawan ay magbabago. Ang pantog ay madaling magkontrata na nagiging sanhi ng pag-ihi sa gabi. Ang mahinang sirkulasyon ng ki at dugo ay nagiging sanhi ng pagkapagod sa hapon, mahina ang mga kamay at paa, bumabagal ang panunaw, lumilikha ng karagdagang lason, ang putol-putol na tulog ay nagiging sanhi ng hindi pag-recover ng bato at madaling lumamig ang katawan na nagiging sanhi ng patuloy na iritasyon sa pantog. Kapag mahina ang bato, ang 5 salik na ito ay nagtutulungan na bumaba tulad ng isang domino effect. Kaya, upang suportahan ang bato, hindi lamang dapat ituon ang pansin sa bato, kundi kailangan ding sabay-sabay na apektuhan ang lahat ng 5 puntong ito ng panghihina. Pagkatapos, inilagay ni Dr. Santos ang isang piraso ng ube sa harap ko at sinabi, "Kakaunti ang nakakaalam. Ngunit ang ube ay isa sa mga bihirang ugat na sabay-sabay na umaapekto sa lahat ng 5 puntong iyon." Medyo nagulat ako at hiniling kay Dr. Santos na ipaliwanag pa. Dahan-dahan niyang ipinaliwanag ang bawat mekanismo. Tumutulong ang ube na patatagin ang renal ki. Ibig sabihin, tumutulong ito sa pantog na mapanatili ang matatag na senyales ng pag-ihi. Wala nang pakiramdam na kailangan pa ring umihi, pagkatapos umihi o paunti-unting pag-ihi. Ang mga sintomas na iyon ay halos lahat ay dahil sa mahinang renal ki at ang ube ay isang uri ng ugat na nagpapalusog sa renal ki ng napakakalma, hindi nagpapainit, hindi nagpapapagod. Bukod pa rito, pinapalakas din ng ube ang spleen at stomach na tumutulong sa digestive system na gumana ng mas maayos, binabawasan ang bloating, binabawasan ang pagbuo ng lason sa bituka at dahil dito, hindi na kailangan pang salain ng bato ang labis na lason mula sa bituka. Kapag malambot ang bituka, mas mahusay ang pagtatapon ng lason ng atay at mas gagaan ang trabaho ng bato. Mayroon ding epekto ang ube na bahagyang nagpapakalma sa nervous system na tumutulong na maging matatag ang tibok ng puso at mapabuti ang pagtulog. Ang mga may mahinang bato ay madalas na mahina ang tulog, ngunit kapag nakatulog ng malalim ng 2 hanggang 3 oras, ang bato ay makakarecover ng pinakamalakas sa panahong iyon. Sa makatuwid, ang pagtulong na magkaroon ng malalim na tulog ay pagtulong din sa bato. Hindi lang iyan, sinusuportahan din ng ube ang banayad na pagpapatatag ng blood sugar, isang bagay na lubos na kailangan ng mga may banayad na kidney failure. Dahil ang pabago-bagong blood sugar ay palaging nagpapataas ng pressure sa bato at puso. Nang tanungin ko si Dr. Santos kung bakit ang isang pamilyar na ugat ay may ganoong kalawak na epekto, ngumiti lang siya at sinabing, ang kalikasan ay palaging mayroong banayad na gamot at ang ube ay isa sa mga iyon. Upang mas malinaw na maipakita, nais kong ibahagi ang totoong kwento ni Kalidia, isang 68 taong gulang na naninirahan sa isang probinsya sa Pilipinas na nakasama ko ng halos 2 linggo. Nang makilala ko si Kalidia, lagi siyang umiihi sa gabi ng 4 hanggang 5 beses. Siya ay labis na pagod sa hapon, laging mabigat ang ulo, may banayad na sakit sa ibabang bahagi ng likod, malamig ang ibabang bahagi ng tiyan na tila may yelo, at lalo na, napakahina ng kanyang tulog. Pagkahiga lang ng kaunti, gusto na niyang umihi at bawat ihi ay kaunti lang. Sinabi niya sa akin, hindi ako makatulog at kapag hindi ako makatulog, pakiramdam ko ay doble ang edad ko. Nang marinig ko ang sinabi niya, lubos kong naunawaan ang pakiramdam ng pagkabigo na nararanasan ng maraming matatanda. Matapos suriin ang kanyang kondisyon, tinuruan ko siya ng 5 paraan ng paghahanda ng ube na ibinahagi ko sa video na ito. Hindi ko hiningi sa kanya na gawin ang lahat ng 5 paraan bawat araw. Pumili lang siya ng 2 paraan, gawin ng regular sa abot ng kanyang makakaya, ngunit huwag kalimutan ng isang araw. Pinili niya ang lugaw na ube at lotus seeds at ang pinaglagaan ng ube na may dates at luya. Sa ika-4 na araw, tumawag siya at sinabi, kahapon ng gabi, 2 beses lang akong bumangon, mas mainit ang ibabang bahagi ng aking tiyan. Natuwa ako. Sa ika-8 araw, ibinahagi niya na nakatulog siya ng tuloy-tuloy ng mahigit 3 oras, isang bagay na sinabi niyang hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Sa ika-12 araw, may sinabi siya na hinding-hindi ko malilimutan. Hindi ko inakala na ang ube mula sa aming probinsya ay makakatulong sa aking katawan na makarecover ng mabilis. Pakiramdam ko ay kalahati na ang gaan ng aking katawan. Nang marinig ko iyon, sinabi ko kay Kalidia na hindi ang ube ang nagpagaling sa kanya, kundi ang kanyang katawan ang kusa na nag-recover.
Binuksan lang ng ube ang tamang mga pinto na kailangan ng kanyang katawan. Pagkatapos ng pag-uusap kay Dr. Santos, ang pinakamatindi kong natandaan ay ang kanyang paalala. Ang mahinang bato ay hindi kailangan ng maraming pampalusog. Kailangan lang ng tamang pampalusog. Huwag hayaang lumamig ang ibabang bahagi ng tiyan. Matulog ng malalim. Bawasan ang lason mula sa bituka. At hayaan ang katawan na kusa na magpagaling. Ang mga salitang iyon ay ibabahagi ko sa inyo ngayon ng buo. Kung regular ninyong gagamitin ang isa sa 5 paraan gamit ang ube sa loob lamang ng 7 hanggang 10 araw, malinaw ninyong mararamdaman ang pagbaba ng pag-ihi sa gabi, mainit na ibabang bahagi ng tiyan, mas malalim na tulog, mas malinaw na pag-iisip, at magaan na muli ang pakiramdam. Hindi kailangan ng marami ang katawan na tumatanda, kailangan lang ng tama at regular, at ang bato ay makakarecover bawat araw. Mahal kong mga kaibigan, sa puntong ito, naniniwala ako na nauunawaan na ninyo kung bakit ang ube, isang napakapamilyar na ugat sa pamumuhay ng mga Pilipino, ay maaaring maging isang maaasahang kasama para sa mga may mahinang bato, banayad na kidney failure, o matagal nang madalas na pag-ihi sa gabi. Sa totoo lang, ang ating katawan, kahit na nakaranas na ng mahigit kalahati ng buhay, ay mayroon pa ring napakalakas na kakayahan na mag-recover. Hindi sumusuko ang bato tulad ng iniisip ng marami. Naghihintay lang ito na bawasan natin ang bigat sa tamang lugar, palusugin ang tamang mahinang punto, at lumikha ng mga kondisyon upang mas madali itong makahinga. Ang mga paraan na ibinahagi ko, pinasingaw na ube, lugaw na ube, at lotus seeds, ube na nilaga sa dates at luya, ube na nilaga sa buto ng manok, ube, saging, at gatas na gawa sa buto na smoothie. Lahat ng ito ay banayad, natural, mainit, madaling masipsip at napakaangkop sa katawan ng mga edad 55 pataas. Bawat paraan ay gumagawa ng maliit na bahagi, ngunit kapag pinagsama, tutulong ito na bawasan ang bigat ng bato, patatagin ang pantog, kalmahin ang bituka, palalimin ang tulog, at mula doon, ang katawan ay kusa na ibabalik ang orihinal nitong sigla. Ang pinakamahalaga ay hindi ang gawin ninyo ang lahat ng 5 paraan kundi ang mapanatili ang isa sa mga ito ng regular. Isang maliit na ugali lang, ngunit regular. Iyan ang makakatulong sa bato na makarecover bawat araw tulad ng maraming matatanda na nakasama ko. At tandaan ninyo, ang pag-ihi sa gabi ay maaaring mabawasan, ang malalim na tulog ay maaaring maibalik, ang katawan ay maaaring maging magaan muli, ang bato ay maaaring makarecover, basta tama ang ating direksyon. Kung nakarating kayo rito at naramdaman ninyong kapaki-pakinabang ang nilalamang ito para sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay, mangyaring maglaan lamang ng 1 segundo upang mag-subscribe sa aking channel. Ang inyong pag-subscribe ay hindi lamang makakatulong sa inyo na hindi makaligtaan ang mga mahahalagang gabay sa kalusugan ng matatanda sa hinaharap, kundi ito rin ang pinakamalaking motibasyon para sa akin na ipagpatuloy ang paggawa ng dekalidad, tapat, at kapaki-pakinabang na nilalaman para sa komunidad ng mga matatanda. At kung nagawa na ninyo ang isa sa mga paraan na ibinahagi ko ngayon, mangyaring mag-iwan ng komento at ipaalam sa akin anong paraan ang ginamit ninyo at ano ang naramdaman ninyo. Ang bawat pagbabahagi ninyo ay hindi lamang makakatulong sa akin na mas maunawaan upang mas suportahan kayo, kundi makakatulong din sa maraming iba pa na makahanap ng paraan upang mapabuti ang kanilang kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Naway magkaroon kayo ng malusog na bato, malalim na tulog, malinaw na pag-iisip at bawat araw ay isang araw ng kapayapaan, gaan at puno ng sigla.